Sa unang pagkakataon, nagkaharap sa pagdinig ng korte si Pastor Apollo Quiboloy at ang nanguna sa pag-aresto sa kanya na si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang kay Torre, nauna siyang binati ni Quiboloy at tumugon din siya ng pagbati. Ayon naman kay Quiboloy, maganda rin ang paghaharap nila. Dumalo sa pagdinig si Torre para tumestigo kaugnay ng kasong qualified human trafficking laban kay Quiboloy. Pero hindi na ito idinatali pa sa publiko. Nakatakdang magkita muli bukas ang dalawa sa pagpapatuloy ng paghaharap ng mga testigo ng prosekusyon laban kay Quiboloy. September 2024 na aresto si Quiboloy sa Davao City matapos ang mahabang pagtugis sa kanya ng mga pulis sa pamumuno ni Torre. Bagamat itinuturing ng mga state witness, hindi palusot sa lahat ng asunto ang tatlong dating opisyal ng DPWH at isang kontratista ayon sa DOJ. Balak naman ng ombudsman na maghain ng panibagong kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control project. Saksi si Sandra Aguinaldo. Apat na personalidad sa flood control scandal ang itinuturing ng state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolencia, at ang kontratistang si Sally Santos. Isa po sa karapatan ng mga state witnesses na ina-admit po sa programa is to be discharged from criminal liability. So yun po yun. Doon po sa particular na kaso na tinutulungan namin sila, ha? Opo. Yung tinutulungan nila kami. Bilang state witness, ligtas sila sa mga kaso kung saan nagbibigay sila ng ebidensya na magagamit ng Estado. Pero paglilinaw ng DOJ, hindi ibig sabihin nito na ligtas sila sa lahat ng posibleng asunto. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Medyo hindi po namin matimbang yon. Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, diba? Bayad yung contractor, diba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. So, saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Diba? So, kakasuhan mo na sila. Lahat ng apat na state witness nagbalik na ng pera sa gobyerno. 316 million pesos ang kabuang halaga ng naibalik. Pinakamalaki ang kay Alcantara na aabot sa 181 million pesos. Ayon sa DOJ, kinailangan namang magbenta ni Bernardo ng ari-arian bukod sa na-freeze ng gobyerno ang kanyang mga bank account. It's in the form of a manager's check and it's partial. Ang pinanggalingan nito ay pagbenta ng isang ari-arian niya, no? At ito pa lang yung down payment para sa ari-arian. At kung makuha na yung balanse, ay ibabalik din niya, ibibigay din niya dito sa DOJ, no? At ang timeline natin para dun sa balanse ay within the month of January. 1.5 billion pesos ang kabuang inaasahang ibabalik ng apat na state witness sa gobyerno. Pero ang mga tauhan dati ni Alcantara sa DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza hindi raw nag-qualify sa WPP. Si Hernandez ang unang nagsauli ng sasakyan sa Independent Commission for Infrastructure. Siya rin ang unang pumiyok kaugnay sa flood control scandal sa isang pagdinig ng Kamara. Wala kaming nakikitang pangailangan para sila ay discharge namin. At least patungkol dito sa mga kaso na kung saan sila ay parang lumalapit, no, para matanggap bilang mga testigo ng Estado. Pero hindi po ito nangangahulugan na if pagdating po ng if when the future comes at meron pong kaso na maari silang tumestigo, maari pa rin namin pong ikonsidera kung ano man ang kanilang ebidensya na ilalahad sa amin. Kasabay ng anunsyong pasok na sa Witness Protection Program si Alcantara, binatikos naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang abogado ni Senador Joel Villanueva na nagpapakalat umano ng maling balita na umatras na sa kanyang testimonya si Alcantara. Nauna nang itinanggi ng abogado ni Alcantara na binawi ng kanyang kliyente ang kanyang pahayag. Inispin nga yan ni Moniz Guerra, lawyer ni Joel Villanueva. Siyempre, trying to get a good deal for Joel siguro. Ito, si Senator Joel Villanueva. Ito si Moniz Guerra. Pero, sabi ko nga, lahat state witness? Ano yun? Di wala na tayo ikukulong, wala na tayong pananagutin. Hindi ganun ang batas.
Ang batas, hahanapin mo talaga yung pwede mo talaga panagutin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Villanueva. Bukas o sa Lunes, balak ng ombudsman na magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Pero ayaw pang magbigay ng detalye ni Remulla. Ang DOJ naman, iniimbestigahan ang 3 magkakaibang kaso ng plunder na kinasasangkutan ni na Senador Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. The high-profile personalities that the public may be interested in is Senator Bong Revilla, okay, Elizaldico, as mentioned earlier, and si Senator Jingoy Estrada. So, 3 separate cases of plunder po yan. Sinisikap naming makuha ang kanilang panig. Aminado ang Malacanang na ang eskandalo sa flood control projects ang isa sa mga dahilan kung bakit humihina ang piso kontra dolyar. Nagtala ngayong araw ng panibagong all-time low sa palitan na 59 pesos and 46 centavos. Mula nang magsimula ang taon, 3 beses nang nagtala ng all-time low. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kinalaman din ang mga nangyayari sa ibang bansa, gaya ng spekulasyon kung magbababa ng interest rates ang US Federal Reserve at tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela. Pero naniniwala ang Malacanang na ang pag-usad ng investigasyon ay makatutulong para maibalik ang tiwala ng mga Pilipino at ng mga namumuhunan sa gobyerno. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Posibleng imbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Batangas Representative Leandro Leviste sa kanilang pagtalakay sa isyu ng prangkisa ng solar company na itinatag ng kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatalakayin ng House Committee on Legislative Franchises sa January 26 ang umano'y issue sa prangkisa ng Solar Power Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa araw na yon, magbubukas muli ang sesyon ng Kongreso at may nakatakdang pagdinig ang komite. In the process of the hearing, I will put that on the other matters because sa 26, meron kaming hearing. Gusto ko rin maimbestiga so that the people will know, the public will know what happened. Pero susundin daw nila ang tamang proseso. First thing to do is somebody has to file a resolution or somebody have to have this privilege speech and then after that, i-refer nila to proper committees. This is part of the privilege na binigay natin sa isang korporasyon for national franchise. So what went wrong, what happened? If there is a violation, the committee can review or kung may violation, ano yung penalty dyan. Sir, if there are violations, we will terminate the franchise. Kasamaan niya sa mga iimbitahan ng komite ay si Leviste mismo. Sir, required po bang humarap si Kong Leviste? Well, kailangan because kung sino representative in that corporation, if somebody wants that i-invite as resource person o invite siya, pwede because siya yung owner ng corporation. Ang Office of the Ombudsman naman, hindi lang posibleng paglabag ni Leviste sa prangkisa ang iniimbestigahan, kundi ang posibleng monopolya nito sa renewable energy. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off. Na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. Virtual monopoly yan. Ang daming pinahirapan niya nung panahon na nandyan yan. Yung mga nagtatayo na solar noon, ayaw bigyan ng feed-in tariff. Kasi nga, monopoly nga yan eh. Nagkalintik-lintik tayo dyan. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Leviste na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Sa isang social media post naman, sinabi ni Leviste na ang mga nagpapaatake raw sa kanya ay mga taong malapit umano kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola na nauna nang itinuro ni Leviste bilang pinakamalaking proponent umano ng mga proyekto ng DPWH. Sinisika pa naming kunan ng pahayag si Garjola.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.